China nagbanta sa mga bansa na nagbabalak na tumulong sa Pilipinas, dudurugin at pupulbusin ang sinumang pumasok sa pinag-aagawang teritoryo. Tanong tuloy ng karamihan, paano na ang Pilipinas? Ano ang nag-udyok sa China para sabihin ang ganitong pagbabanta? Ito ang ating aalamin. Hindi na talaga nakapagtimpi ang China sa pagbabanta na atakihin nito ang sinumang tumulong sa Pilipinas at nagbabala na dudurugin nila ang sinumang sumusubok na salakayin ang kanilang ninanakaw na teritoryo na mula sa Pilipinas. Isang matinding pahayag na nagpapahiwatig ng isang pagtaas ng krisis sa rehiyon at naglalagay sa Pilipinas sa gitna ng isang mapanganib na digmaan. Nagsimula ang pagbabanta na ito matapos maglabas noon ang China na gusto nitong paalisin ang ating barko na BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal. At para sa mga di nakakaalam, ang Escoda Shoal ay bahagi ng West Philippine Sea, kilala rin bilang Scarborough Shoal. Ito ay isang mababaw na reef na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Luzon Strait sa South China Sea. Pero bakit nga ba mahalaga ito sa China? Unang-una, pinaninindigan ng China na sakop nila ang katubigang ito dahil sa kanilang 9-dash line. Bagamat hindi kinikilala ng karamihan sa mundo ang pag-aangking ito, ang China ay patuloy na nagpapatupad ng presensya sa rehiyon. Ang Escoda Shoal ay matatagpuan sa isang estratehikong lokasyon, malapit sa mga pangunahing ruta ng paglalayag at malapit sa Luzon Strait, isang mahalagang daanan sa pagitan ng South China Sea at ang Pacific Ocean. Ang kontrol sa lugar na ito ay magbibigay sa China ng isang malaking pakinabang sa militar at pang-ekonomiya. Isa pa sa mahalagang aspeto ay ang Escoda Shoal ay isang mayamang pangingisdaan na nagbibigay ng mahahalagang pinagkukunan ng pagkain para sa mga mangingisda sa rehiyon. Ang pagkontrol sa lugar na ito ay magbibigay sa China ng kontrol sa mga pinagkukunan ng pangingisdaan. May mga ulat na mayroong mga deposito ng langis at gas sa ilalim ng South China Sea at ang Escoda Shoal ay matatagpuan sa isang lugar na may potensyal na mga deposito. Ngayon ang ating barko na BRP Teresa Magbanua ay matagal nang nasa Escoda Shoal upang bantayan ang China sa mga aksyon nito. Alam kasi ng ating mga tropa na kapag umalis sila ay tiyak aangkinin na rin ng China ang buong katubigan na ito at ang mas malala pa ay baka magaya ito sa ibang mga isla na napamigay na ng Pilipinas sa China na kalaunan ay tinayuan na nila ng mga artificial island. Noong mga nakaraang buwan, naghain ng diplomatikong protesta ang China laban sa ilegal na pag-angkla ng barko ng Philippine Coast Guard, PCG, na BRP Teresa Magbanua sa Escoda, Sabina Shoal dahil ito ay seryosong lumalabag sa soberanya ng China. Sa mga pahayag na naipost sa website ng Embahada ng China sa Maynila noong Biyernes, iginiit ng tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Lin Jian na ang shoal na tinatawag ng Chinese na Xianbinjiao ay bahagi ng Nansha Kundao ng China na tinatawag ng iba pang bahagi ng mundo na Spratly Islands. Tila makapal na talaga ang pagmumukha ng China dahil pinipilit nila na sa kanila ang teritoryong iyon kahit naman talaga na sa Pilipinas sakop ang Escoda Shoal. Nanindigan ng Pilipinas na sa kabila ng mga barko ng China na nakapalibot sa BRP Teresa Magbanua ay hindi nila ito aalisin. Kaya naman, nagbanta na rin ang China sa mga bansang nagbabalak na tulungan ng Pilipinas, isa na rito ang Amerika. Ayon sa China, hindi sila magdadalawang isip na atakihin ang sinumang papasok sa kanilang teritoryo o mga dayuhang barko na tutulong sa Pilipinas. Ang banta ng China na dudurugin ang sinumang tumulong sa Pilipinas o pumasok sa Escoda Shoal ay nagpapakita ng lumalalang tensyon sa South China Sea na may malalim na ugat sa kasaysayan ng mga sigalot sa teritoryo. Ang Escoda Shoal, na matatagpuan sa loob ng 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone EEZ ng Pilipinas, ay naging sentro ng alitan mula pa noong 2012 nang ang China ay nagkaroon ng kontrol sa Scarborough Shoal. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy, may mga contingency plans na ang Armed Forces of the Philippines, AFP, sakaling subukan ng China na hilahin ang BRP Teresa Magbanua,
isang barko ng Philippine Coast Guard, PCG, na nakastation sa Escoda Shoal mula noong Abril. Ang presensya ng BRP Teresa Magbanua ay nagdulot ng pag-aalala sa China na nagtataguyod ng kanilang mga claim sa lugar at nag-file ng formal na protesta laban sa Pilipinas. Bilang tugon sa mga banta ng China, patuloy ang Pilipinas sa pag-file ng mga diplomatic protests na umabot na sa 176 sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong ipakita ang determinasyon ng Pilipinas na ipaglaban ang kanilang soberanya sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China. Ang mga diplomatic talks sa pagitan ng China at Pilipinas ay naglalayong mapanatili ang komunikasyon at mabawasan ang tensyon, ngunit ang mga banta ng militar ay patuloy na nagpapahirap sa sitwasyon. Noong 2016, isang internasyonal na tribunal sa Hague ang nagpasya na walang legal na batayan ang mga claim ng China sa halos buong South China Sea. Sa kabila ng desisyong ito, patuloy na pinapakita ng China ang kanilang militar na presensya at nag-aangkin ng mga teritoryo na nagiging sanhi ng takot sa mas malawak na hidwaan. Ang mga aksyon ng China, tulad ng paggamit ng water cannons at pagharang sa mga supply vessels ng Pilipinas, ay nagdudulot ng panganib ng mas seryosong alitan. Noong Agosto, nagkaroon ng pagbangga sa pagitan ng BRP Teresa Magbanua at barko ng China Coast Guard sa Escoda Shoal, na nagdulot ng pinsala sa Pilipinong barko. Pagkatapos nito, nagbanta ang China na aalisin nila ang BRP Teresa Magbanua sa pamamagitan ng panghihila kung hindi ito aalis sa sarili nilang initiative. Ang mga banta mula sa China ay nagdudulot ng pagtaas ng militarisasyon sa rehiyon na nagiging sanhi ng pag-aalala sa mga lokal na komunidad. Ang presensya ng mga militar at Coast Guard vessels ng Pilipinas ay nagiging mahalaga upang ipakita ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang soberanya. Ngunit nagdadala rin ito ng panganib ng direktang engkwentro. Patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang kanyang teritorial na integridad, mga karapatan sa soberanya, at jurisdiksyon sa West Philippine Sea matapos magbabala ang Beijing na dudurugin nito ang anumang paglusob ng mga dayuhan sa sinasabing teritoryo nito sa South China Sea. Ang nasyonal sinabi ng Security Council NSC noong Huwebes. Sinabi ni NSC Assistant Director General at spokesperson Jonathan Malaya sa Inquirer na ang posisyon ng gobyerno sa South China Sea ay naayon sa pambansang interes, internasyonal na batas, partikular sa United Nations Convention on the Law of the Sea, at sa 2016 arbitral ruling na nagpawalang bisa sa China, sweeping claims sa South China Sea. Sinabi ng isang ulat ng Agence France-Presse na sinabi ni Chinese Army Lieutenant General Helei sa mga mamamahayag na umaasa ang Beijing na ang mahalagang daluyan ng tubig ay mananatiling isang dagat ng kapayapaan. Subalit kung makikialam ang Estados Unidos at itutulak ang sarili sa eksena at idadamay ang mga kaalyado nitong bansa sa sigalot, o kung ang Estados Unidos mismo ay mapupunta sa front line, kung gayon tayo sa Chinese People's Liberation Army ay hindi magkakaroon ng anumang pasensya. Matapang itong sinabi ng China na tila handang-handa ito sa mga posibleng mangyari. Bilang isang soberanong bansa, ang Pilipinas ay determinadong ipagtanggol ang kanyang teritorial na integridad sa maayos na paraan. Ito naman ang naging tugon ng ating mga opisyal. Sa pinakahuling bilateral consultation mechanism sa pagitan ng Pilipinas at China sa Beijing, hiniling ng superpower ng Asia na bawiin ng Maynila ang mga sasakyang pandagat nito sa Escoda, Sabina Shoal. Ngunit sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa WPS, na handa ang gobyerno sakaling hilahin ng China ang BRP Teresa Magbanua mula sa shoal. Si Magbanua ay nakatalaga sa Escoda mula noong Abril 18 ng taong ito, bilang tugon sa mga naiulat na aktibidad ng Chinese reclamation sa lugar. Ang pagpupulong ng mga delegado mula sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas at Beijing ay naglalayong magkaroon ng mga paraan upang mabawasan ang mga tensyon sa West Philippine Sea. Ang pagpupulong
ay dinaluhan ni Foreign Undersecretary Maria Teresa Lazaro ng Pilipinas at Foreign Vice Minister Chen Xiaodong ng China. Sa huli, ang sitwasyon sa Skoda Shoal ay nagiging mas komplikado habang patuloy ang pag-akyat ng tensyon sa rehiyon. Ang mga contingency plans ng AFP ay nagpapakita ng kanilang kahandaan na protektahan ang mga interes ng Pilipinas, ngunit ang mga hakbang na ito ay nagdadala rin ng panganib ng direktang salpukan sa pagitan ng mga puwersa ng Pilipinas at China. Ang patuloy na pagsubok ng Pilipinas na ipatupad ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng international law ay isang mahalagang bahagi ng kanilang estratehiya upang mapanatili ang kanilang soberanya sa harap ng mga banta mula sa China. Ang tanong na hindi pa rin masagot, hanggang kailan kayang tiisin ng Pilipinas ang pang-aapi ng China sa sarili nating teritoryo? Kung ikaw ang tatanungin, mga kaalam, ano ang masasabi mo rito? Comment down below ang iyong mga sagot.